babala. Ang araw-araw na paglalakad ay maaaring hindi nakakatulong sa inyong kalusugan sa paraang inaakala ay ninyo. Sa katunayan, baka ito pa ang tahimik na nagpapalala ng mga bagay-bagay. Opo, tama po ang narinig ninyo. At kung kayo po ay higit 60 anyos na, sana po ay pakinggan ninyong mabuti dahil ang pagkakamaling ito ay mas karaniwan at mas mapanganib kaysa sa inaakala ng marami. Bilang isang doktora, si Dr. Lita Santos po, na nag-aalaga sa mga senior citizen dito sa Pilipinas at sa mga kababayan natin sa ibang bansa, nakita ko na ang hindi mabilang na mga pasyenteng may edad na araw-araw naglalakad pero nakakaranas pa rin ng paninigas ng binti, pamamaga ng bukong-bukong, mahinang balanse, at maging alta presyon. Naniniwala silang ginagawa nila ang lahat ng tama. Pero ang hindi nila alam ay ito. Ang paglalakad lang ay hindi sapat pagkatapos ng edad 60. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang 8 magagaang ehersisyo na higit pa sa paglalakad na poprotekta sa inyong mga kasukasuan, susuporta sa inyong puso, at magpapabuti ng inyong balanse. Lahat ay magagawa sa loob mismo ng inyong tahanan. Pero bago tayo magsimula, hayaan ninyo akong magtanong. Saan po ninyo pinapanood ang video na ito? At anong oras na po dyan sa inyo? Pakishare naman po sa comments. Pinabasa ko po talaga ang bawat isa. At kung nakakatulong po sa inyo ang mga tip na ito, sana po ay mag-subscribe kayo at pindutin ang bell icon para hindi ninyo mapalampas ang mga simple at nakapagliligtas buhay na payo na ginawa, lalo na para sa mga senior na tulad ninyo. Simulan na po natin. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ang isang bagay na tahimik na pinagdadaanan ng maraming kalalakihan na higit 80 anyos pero bihirang pag-usapan ng hayagan. Maaaring nararamdaman ninyo ang madalas na pag-ihi, lalo na sa gabi. Baka nahihirapan kayong umihi na may kasamang mahinang daloy o pakiramdam na hindi lubusang nauubos ang laman ng inyong pantog. Hindi po ito mga simpleng abala lamang. Ito po ay mga senyales na maaaring lumalaki na ang inyong prostate, isang kondisyon na kilala sa medikal na tawag na benign prostatic hyperplasia o BPH. Ngayon, ano nga ba itong prostate at bakit ito nagdudulot ng problema habang tayo ay nagkakaedad? Ang prostate ay isang maliit na glandula na halos kasing laki ng walnut na nasa ilalim mismo ng inyong pantog. Nakabalot ito sa urethra, ang tubo na nagdadala ng ihi palabas ng katawan. Kaya kapag lumalaki ang prostate, pinipigan nito ang tubo na parang may pumipisil sa isang tubo ng tubig. At kapag pinisil ang tubo, ang daloy ay nagiging mas mabagal, mas mahina, at madalas ay pabugso-bugso. Pagkatapos ng edad 60, may mga natural na pagbabago sa hormones na nagsisimulang mangyari sa loob ng inyong katawan. Ang antas ng testosterone ay unti-unting bumababa habang ang estrogen, isang hormone na mas karaniwan sa mga babae, ay nagsisimulang tumaas. Ang kawalan ng balanseng ito ay pinaniniwala ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagsisimulang lumaki ang prostate. Hindi po ninyo ito kasalanan. Nangyayari ito ng dahan-dahan. Kadalasan ay walang sakit pero apektado ang inyong pang-araw-araw na buhay. At may isa pang salik na hindi napapansin ng karamihan, ang matagalang stress at tagong pamamaga. Kapag ang katawan ay nananatiling stressed sa loob ng ilang buwan o taon, naglalabas ito ng mga kemikal na maaaring makairita sa prostate. Ang iritasyong ito ay humahantong sa pamamaga na lalo pang nagpapasikip sa urethra at nagpapalala ng mga sintomas.
Iniisip ng ilang kalalakihan, tumatanda lang ako, normal ito. Pero ang paggising ng maraming beses sa gabi ay hindi lang dahil sa edad. Ito ay ang inyong katawan na humihingi ng suporta. At may mga magagaang paraan para maibigay ang suportang iyon. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Isipin ninyo ang isang nababaluktot na tubo ng tubig na nakalatag sa lupa. Ngayon, kung may dahan-dahang tumatapak dito, ang tubig ay dadaloy pa rin pero mabagal. Kung mas bibigatan niya ang pagtapak, ang tubig ay tutulo na lang o hihinto. Ganyang-ganyan pinipiga ng pinalaking prostate ang inyong daanan ng ihi. Ang daloy ay humihina at ang pressure ay naiipon na nagpaparamdam sa inyo ng discomfort at pagod. Pero narito ang magandang balita. Dahil lang lumalaki ang prostate, ay hindi nangangahulugang wala na kayong magagawa. Sa maliliit na pagbabago sa pamumuhay, magaan na araw-araw na pagkilos, at tamang pag-inom ng tubig, maraming kalalakihan ang nakahanap ng tunay na ginhawa. Ang inyong katawan, kahit sa edad na ito, ay nakikinig pa rin sa inyo kung sisimulan ninyo itong pakinggan. Kaya kung gumigising kayo, napagod o naiinis sa maghapon, huwag po nating baliwalain ang mga senyales. Hindi ito parusa ng pagtanda. Ito ay mga hudyat. At habang mas maaga tayong tumutugon, mas maraming kapayapaan ang maibabalik natin sa ating buhay. Isang mahimbing na tulog sa bawat gabi. Narito ang 8 ehersisyo para makatulong na mabawasan ang paglaki ng prostate sa natural na paraan. Una, ang bridge pose. Ito ay nagpapabuti ng sirkulasyon at nagbabawas ng pressure sa prostate. Para sa maraming senior na lalaki, ang pag-ihi sa gabi at bigat sa bandang ibaba ng likod ay nagiging tahimik na bahagi ng araw-araw na buhay. Madalas nilang iniisip na dala lang ito ng edad. Ngunit minsan, ito ay dahil sa mahinang sirkulasyon sa pelvic area na tahimik na nagdaragdag ng pressure sa prostate. Dito makakatulong ang bridge pose. Isang simpleng ehersisyo na nagpapabuti ng daloy ng dugo, nagpapalakas ng mga kalamnan sa balakang, at nagpapagaan ng pressure sa pantog. Ang mas mabuting sirkulasyon ay maaaring makabawas ng pamamaga sa prostate na ginagawang hindi gaanong matindi ang mga sintomas tulad ng pagmamadali sa pag-ihi o pagtulo nito. Para gawin ito sa bahay, humiga sa inyong likod sa isang banig o matigas na ibabaw. Itiklop ang inyong mga tuhod para ang inyong mga paa ay nakalapat sa sahig. Magkahiwalay ng kasing lapad ng balakang. Ilagay ang inyong mga braso sa tabi. Mga palad ay nakaharap pababa. Ngayon, dahan-dahang itaas ang inyong balakang na gumagawa ng isang tuwid na linya mula balikat hanggang tuhod. Manatili sa posisyon na ito ng 10 segundo. Huminga. Pagkatapos, dahan-dahang ibaba. Ulitin ng is hanggang 10 beses. Maaari ninyo itong gawin tuwing umaga pagkatapos magising o sa gabi bago matulog. 5 minuto lang ang kailangan at maaari itong maging bahagi ng inyong regular na routine para sa kalusugan. Iwasan ang pose na ito kung kayo ay kamakailan lamang na operahan sa gulugod o may malubhang pinsala sa ibabang bahagi ng likod. Sa ganong kaso, kumonsulta muna sa inyong doktor. Si Mang Cardo mula sa Cebu ay sinimulan ang bridge pose matapos ituro sa kanya ng kanyang pamangkin noong bakasyon ng Pasko. Sa loob ng 3 linggo, 1 beses na lang siyang gumigising sa gabi sa halip na 4 na beses. Sabi niya, hindi ko akalain na ang isang maliit na galaw ay magdudulot ng ganito kalaking ginhawa. At iyan ang tahimik na mahika ng pagiging consistent. Kahit isang magaang na pag-unat ay makakatulong sa inyong katawan
na maging malakas muli. Pangalawa, ang deep breathing o malalim na paghinga. Ito ay nagpapakalma sa inyong katawan at sumusuporta sa inyong prostate. Maraming nakakatanda dito sa Pilipinas ang may dalang tahimik na stress sa kanilang katawan. Mula sa mga lumang responsibilidad, alalahanin sa pera, o takot sa kalusugan na bihirang ibahagi. Ang hindi napagtatanto ng karamihan ay ang lihim na stress na ito ay maaaring magpalala ng pamamaga ng prostate at makagambala sa balanse ng pag-ihis sa gabi. Kapag tensyonado ang katawan, naglalabas ito ng cortisol, isang hormone na tahimik na nagpapataas ng pamamaga at nagpapahina sa kontrol ng pantog. Dito nagiging higit pa sa isang pampakalma ang malalim na paghinga. Nagiging lunas din ito para sa prostate. Para magsimula, umupo sa isang tahimik na lugar. Mas mabuti kung malapit sa isang bukas na bintana o sa inyong hardin kung maaari. Ilagay ang isang kamay sa inyong dibdib at ang isa sa inyong tiyan. Huminga ng malalim sa pamamagitan ng ilong. Hayaan ang inyong tiyan na umalsa na parang lobo. Pigilan ng 2 segundo. Pagkatapos, dahan-dahang ilabas ang hangin sa bibig. Subukang gawin ito sa loob ng 5 minuto. Ang pinakamagandang oras ay sa umaga, pagkatapos magising o sa gabi bago matulog. Kahit 1 beses sa isang araw ay sapat na para magdulot ng pagbabago, lalo na kung gagawin ng may atensyon at kalmado. Iwasan kung nakakaramdam kayo ng pagkahilo, may hindi kontroladong alta presyon o kamakailan na operahan sa tiyan. Sabi ni Lolo Jose mula sa Baguio, dati ay nakahiga lang siya sa kama na nakatitig sa kisame, gumigising kada 2 oras. Iminungkahi ng kanyang apo ang malalim na paghinga bago matulog. Ngayon, tinatawag niya ang 20 minutong iyon na pinakapayapang bahagi ng aking araw at unti-unti nagsimulang humaba ang tulog ng kanyang katawan. Tumahimik ang kanyang isipan at hindi na gaanong nagmamadali ang kanyang pantog. Minsan, ang paggaling ay hindi nagsisimula sa matapang na gamot. Nagsisimula ito sa isang hininga, at ang isang hiningang iyon ay maaaring maging simula ng isang mas payapang gabi. Pangatlo, ang Kegel exercises. Nagpapalakas ng panloob na puwersa at nagbabalik ng kontrol sa pantog. Kung madalas kayong nakakaramdam ng biglaang pangangailangang umihi o nakakaranas ng maliliit na pagtagas habang umuubo o nagbubuhat, hindi po kayo nag-iisa. Maraming senyor na lalaki sa Pilipinas ang tahimik na dumaranas ng mga problemang ito nang hindi nalalaman na may isang simpleng panloob na ehersisyo na maaaring makatulong. Habang tumatanda ang katawan, ang mga kalamnan sa pelvic floor na sumusuporta sa pantog at prostate ay nagsisimulang humina. Ang Kegel exercises ay dahan-dahang nagpapalakas sa mga kalamnang ito na nagbibigay sa inyo ng kontrol at kumpiyansa, lalo na sa gabi. Para subukan ito sa bahay, umupo ng komportable sa isang silya o humiga ng patag sa inyong kama. Ngayon, isipin ninyo na pinipigilan ninyo ang daloy ng ihi. Iyon po ang kalamnan na kailangan ninyong i-activate. Higpitan ang kalamnan na ito at pigilin ng 5 segundo. Pagkatapos ay dahan-dahang i-relax. Ulitin ang siklo ng 7 beses. Gawin ito 2 hanggang 3 beses araw-araw. Maaari nyo pa itong gawin habang nanonood ng TV o nakaupo sa sasakyan. Walang makakaalam na nag-ehersisyo kayo. Ngunit kung kamakailan kayong naoperahan sa prostate, may malubhang luslos o matagal ng pananakit sa balakang, mangyaring makipag-usap muna sa inyong doktor bago magsimula. Magsimula ng dahan-dahan at may pasensya. Huwag pilitin.
Ibinahagi ni Katonyo mula sa Batangas na dati ay iniiwasan niya ang mga pagtitipon ng pamilya dahil sa takot sa biglaang paghihi. Matapos niyang idagdag ang Kegel exercises sa kanyang morning routine, bumalik ang kanyang kumpiyansa at pati na rin ang kanyang tawa. Sabi niya, "Maaaring retirado na ako sa trabaho, pero tumatanggi akong magretiro sa pamumuhay ng lubusan. Kaya, mahal na kaibigan, kung ang inyong katawan ay bumubulong para sa tulong, pakinggan ninyo ng may pag-iingat. Ang maliliit na galaw na ito, kapag ginawa ng tahimik, ay maaaring magdulot ng malaking ginhawa kahit sa mga pinakapribadong sandali ng inyong buhay." Pang-apat, ang seated butterfly stretch. Nagpapaluwag ng tensyon sa balakang at sumusuporta sa ginhawa ng prostate. Habang tumatanda ang mga lalaki, ang paninigas sa balakang at paninikip sa panloob na hita ay madalas na nagiging bahagi ng pang-araw-araw na discomfort. Ang hindi na pagtatanto ng marami ay ang paninikip na ito ay maaaring tahimik na humihila sa pelvic floor na nagdaragdag ng pressure sa prostate. Maaari itong magdulot ng discomfort habang umiihi, hindi mapakaling gabi, at pangkalahatang pakiramdam ng kabigatan sa ibabang bahagi ng katawan. Ang seated butterfly stretch ay nakakatulong na buksan ang balakang, pakawalan ang tensyon sa singit, at magdulot ng ginhawa sa bahagi ng prostate. Para magsimula, umupo sa isang malambot na banig o kahit sa inyong kama na nakaunat ang mga binti. Ngayon, itiklop ang inyong mga tuhod at pagdikitin ang mga talampakan. Hayaang bumagsak palabas ang mga tuhod. Hawakan ng mararahan ang inyong mga paa at umupo ng tuwid, panatilihing diretso ang inyong gulugod. Huminga ng mabagal at malalim at dahan-dahang itulak pababa ang inyong mga tuhod gamit ang inyong mga siko, pero huwag pilitin. Manatili sa posisyon na ito ng 30 hanggang 60 segundo at ulitin ng 2 beses. Pinakamainam itong gawin sa gabi bago matulog para pakalmahin ang katawan at mapabuti ang inyong tulog. Maaari rin itong gawin pagkatapos ng inyong kape sa umaga para simulan ang araw na may gaan sa balakang. Iwasan ang stretch na ito kung kayo ay kamakailan na operahan sa balakang o may malubhang rayuma sa mga tuhod. Si Mang Nestor mula sa Davao ay nahihirapang umupo sa sahig para sa mga pagbisita sa simbahan. Matapos gawin ang butterfly stretch araw-araw sa loob ng 3 linggo, lumuwag ang kanyang balakang at nakaupo na siya ng madali. Sabi niya, "Mas matatag na ang pakiramdam ko ngayon. Para bang sa wakas ay pinapakawalan na ng katawan ko ang mga lumang paninigas." Kaya kung ang ibabang bahagi ng inyong katawan ay naninigas o mabigat, tandaan na ang magaang paggalaw ay maaaring magbigay daan sa ginhawa. At kapag malaya ang pakiramdam ng katawan, ang isip ay dahan-dahang sumusunod sa kapayapaan. Panlima, ang basic squats. Nagpapalakas ng hormones, nagbabawas ng taba sa tiyan, at sumusuporta sa prostate. Maraming nakakatandang lalaki sa Pilipinas ang naniniwala na ang squats ay masyadong mahirap o para lang sa mga bata. Pero ang totoo, kapag ginawa ng dahan-dahan at maingat, kahit ang isang simpleng basic squat ay maaaring maging isang makapangyarihang kaalyado para sa kalusugan ng prostate. Ang squats ay nag-a-activate sa pinakamalalaking kalamnan sa inyong katawan, ang inyong mga hita at puwit, na siya namang sumusuporta sa produksyon ng hormone. Nakakatulong ito na mapabuti ang balanse ng testosterone, bawasan ang taba sa tiyan, at mapahusay ang sirkulasyon sa pelvic region. Lahat ng ito ay direktang nakikinabang ang prostate at pantog.
Para magsimula, tumayo malapit sa isang pader o matibay na upuan para sa suporta. Panatilihing magkahiwalay ang inyong mga paa ng kasing lapad ng balakang, mga daliri sa paa ay bahagyang nakaturo palabas. Ngayon, dahan-dahang ibaluktot ang inyong mga tuhod na parang uupo sa isang hindi nakikitang upuan. Bumaba lamang hanggang sa kung saan kayo komportable, panatilihing tuwid ang inyong likod. Pagkatapos, dahan-dahang tumayo muli. Magsimula sa 5 pag-uulit at unti-unting dagdagan hanggang 10. Gawin ito 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo, mas mabuti sa umaga o pagkatapos ng inyong merienda sa hapon. Iwasan kung mayroon kayong malubhang rayuma sa tuhod, kamakailang pinsala sa balakang, o mga isyu sa balanse ng walang suporta. Sa ganitong mga kaso, gawin ang partial squats o magpaturo sa isang physiotherapist para magabayan kayo ng ligtas. Si Tatay Fred mula sa Pampanga ay nagsimulang mag-squats matapos ipakita sa kanya ng kanyang anak ang isang simpleng bersyon gamit ang silya sa hapagkainan. Sa loob ng 1 buwan, bumuti ang kanyang tulog, naging stable ang kanyang sugar levels, at nabawasan ng malaki ang kanyang pag-ihi sa gabi. Ibinahagi niya ng may ngiti, "Kailanman ay hindi ako nag-gym sa buhay ko. Pero ngayon, pakiramdam ko mas bata pa ang mga binti ko kaysa sa edad ko. Kaya huwag maliitin ang tahimik na lakas sa inyong sariling mga binti." Ilang squats lang na ginawa ng may kamalayan ay maaaring suportahan ang inyong hormones, inyong puso, at inyong kapayapaan sa buong gabi. Pang-6, ang paglalakad. Simple, magaan, at makapangyarihan para sa kalusugan ng prostate. Minsan, ang pinakamabisang gamot ay siya ring pinaka-napapabayaan. Ang araw-araw na 30 minutong paglalakad ay maaaring gumawa ng kababalaghan para sa sirkulasyon, balanse ng hormone, at emosyonal na kagalingan. Lahat ng ito ay sumusuporta sa isang mas malusog na prostate. Habang tayo ay tumatanda, ang daloy ng dugo sa pelvic region ay bumabagal at ang stress ay tahimik na naiipon sa loob. Ang paglalakad ay hindi lamang nag-a-activate sa malalaking kalamnan ng inyong katawan, kundi nagbibigay din ng signal sa inyong isip na mag-relax. Ang kombinasyong ito ay nakakatulong na mapababa ang pamamaga at dahan-dahang sumusuporta sa paggana ng prostate sa paglipas ng panahon. Magsimula sa 10 hanggang 15 na minuto kung ang tresita ay parang sobra. Maglakad sa inyong subdivision, terasa, hardin, o kahit sa loob ng inyong bahay kung kinakailangan. Panatilihin ang isang matatag at kalmadong bilis. Huminga ng dahan-dahan at i-enjoy ang paggalaw, hindi lang bilang ehersisyo, kundi bilang isang araw-araw na ritual ng pag-aalaga. Kung mahina ang inyong mga tuhod, maglakad sa patag na lupa na may malambot na sapatos at magpahinga kung kinakailangan. Iwasan ang paglalakad ng mag-isa kung mayroon kayong mga isyu sa balanse o sa madilim na ilaw o sobrang init. Laging magdala ng telepono o ipaalam sa isang tao kung lalabas kayo para sa mas mahabang ruta. Ibinahagi ni Mang Ramon mula sa Iloilo na ang paglalakad kasama ang kanyang kapitbahay tuwing gabi ay naging higit pa sa fitness. Sabi niya, ang kalahating oras na iyon na may sariwang hangin at dahan-dahang usapan ay nakatulong sa akin na matulog ng mas mahimbing, ngumiti ng mas madalas, at hindi gaanong mabalisa. Napansin din niya ang mas kaunting pagpunta sa banyo sa gabi na hindi niya inaasahan. Kaya, mahal na kaibigan, kung hindi kayo sigurados kung saan magsisimula, hayaan itong magsimula sa inyong sariling mga paa.
Dahil ang bawat magaang hakbang na inyong ginagawa ay isa ring hakbang tungo sa mas kaunting pressure, mas mahimbing na tulog, at panibagong lakas ng tahimik, natural, at masaya. Pampito, ang hip thrust. Nagpapalakas kung saan ito pinakamahalaga. Pagkatapos ng edad 16, maraming lalaki ang nagsisimulang makaramdam ng kabigatan sa ibabang bahagi ng katawan, nabawasang kontrol, at paminsan-minsang paninigas sa pelvic area. Ang hindi alam ng iilan ay ang mahinang mga kalamnan sa puwit at pagod na pelvic floor ay maaaring tahimik na magpalala ng mga sintomas ng prostate. Ang hip thrust ay isang simple ngunit makapangyarihang ehersisyo upang palakasin ang buong rehiyon na ito, na tumutulong na maibsan ang pressure sa pantog at mapabuti ang katatagan. Pinapalakas din nito ang daloy ng dugo sa mga pelvic organs, sumusuporta sa paggana ng hormone, at tahimik na nagbabalik ng lakas mula sa loob palabas. Upang gawin ang hip thrust sa bahay, umupo na ang itaas na bahagi ng inyong likod ay nakasandal sa gilid ng inyong kama o isang mababa at matibay na sofa. Itiklop ang inyong mga tuhod, panatilihing nakalapat ang mga paa sa sahig at ang mga kamay ay nasa tabi. Ngayon, itulak gamit ang inyong mga sakong at dahan-dahang itaas ang inyong balakang, pinipiga ang inyong puwit sa itaas. Manatili sa posisyon na ito ng 3 hanggang 5 segundo. Pagkatapos ay dahan-dahang ibaba. Magsimula sa 6 hanggang 8 pag-uulit isang beses sa isang araw. Pinakamainam itong gawin sa umaga pagkatapos mag-inat o sa gabi bago maghapunan. Iwasan kung mayroon kayong kamakailang pinsala sa gulugod, matinding pananakit ng balakang, o hindi kontroladong alta presyon. Gaya ng dati, kung nag-aalinlangan, makipag-usap sa inyong doktor o physiotherapist. Si Tito Boy mula sa Quezon City ay sumuko na sa ideya na maging mas malakas pa sa kanyang edad. Ngunit matapos siyang tulungan ng kanyang apo na matutunan ang hip thrusts gamit ang kama bilang suporta, bumuti ang kanyang postura. Sa loob ng 30 linggo, napansin niya ang mas kaunting pagbisita sa banyo at sinabing, "Pakiramdam ko, mas grounded ako, para bang ang katawan ko ay nakikipagtulungan na ulit sa akin." Kaya huwag hayaang kumbinsihin kayo ng edad na ang lakas ay nasa nakaraan na. Sa isang maliit na galaw na ginawa ng marahan at regular, maaari ninyong ipaalala sa inyong katawan na ang kapangyarihan ay nananatili pa rin sa loob ninyo. Pangwalo, ang leg raises. Nagpapagaan sa tiyan, sumusuporta sa pantog para sa mas mahimbing na tulog sa gabi. Maraming matatandang lalaki ang nakakaranas ng paglaki ng tiyan, kabigatan, at pressure sa pantog nang hindi nalalaman ang eksaktong dahilan. Ang isang mahinang core, lalo na ang mga kalamnan sa ibabang bahagi ng tiyan, ay maaaring tahimik na magdagdag ng stress sa prostate at makagambala sa mga pattern ng pag-ihi sa gabi. Dito pumapasok ang leg raises, isang simpleng ehersisyo sa sahig na nagpapalakas ng inyong core, sumusuporta sa pelvic floor, at nagbabawas ng pasanin sa inyong pantog. Sa paglipas ng panahon, makakatulong ito na mabawasan ang mga nakakainis na paggising ng alas 2 o alas 4 ng umaga. Para magsimula, humiga ng patag sa inyong kama o banig na ang inyong mga braso ay nakapahinga sa tabi. Dahan-dahang itaas ang isang binti. Panatilihin itong tuwid hanggang mga buwantifimbo hanggang 30 sentimetro mula sa sahig. Manatili sa posisyon na ito ng 30 segundo, humihinga ng marahan. Pagkatapos ay dahan-dahan itong ibaba. Ulitin sa kabilang binti. Gawin ng 5 beses sa bawat panig at dagdagan ng unti-unti habang lumalakas kayo.
Maaari ninyo itong gawin pagkatapos ng inyong kape sa umaga o sa gabi bago maghapunan. Tumatagal lamang ito ng 5 hanggang 7 minuto. Ngunit ang mga benepisyo ay naiipon araw-araw. Iwasan ang leg raises kung mayroon kayong kamakailang luslos, operasyon sa tiyan, o matagal ng problema sa ibabang bahagi ng likod. Kumonsulta sa inyong doktor sa mga ganitong kaso. Si Lolo Ben mula sa Laguna ay dating nakakaramdam ng kabusugan at hindi mapakali sa gabi. Madalas gumising para gumamit ng banyo. Matapos idagdag ang leg raises sa kanyang evening routine, nabawasan ang kanyang paglaki ng tiyan at ang kanyang tulog ay naging mas mahaba at mas malalim. Sabi niya, "Ngayon ay magaan na ang pakiramdam ko sa aking tiyan at matatag sa aking isipan." Kaya kung ang inyong tiyan ay mabigat at ang inyong mga gabi ay putol-putol, magsimula sa magaang pag-angat na ito dahil minsan ang kailangan lang ng inyong katawan ay kaunting lakas mula sa loob palabas. Narito ang isang simpleng paraan para manatiling consistent sa lingguhang routine. Ngayong natutunan na ninyo ang 8 makapangyarihang ehersisyo, ang susunod na tanong ay paano ninyo ito isasama sa inyong pang-araw-araw na buhay? Maraming senior ang nag-aalala na kailangan nilang gumugol ng 1 oras sa isang araw o sumali sa gym o bumili ng kagamitan. Ngunit ang totoo, sapat na ang bimsising hanggang 20 minuto lamang sa isang araw na ginawa ng may pag-iingat at regularidad. Maaari ninyong hatiin ang inyong mga ehersisyo ayon sa oras ng araw. Halimbawa, sa umaga pagkatapos magsipilyo at magkape, gawin ang 10 minutong paglalakad na sinusundan ng magaang leg raises. Ginigising nito ang katawan, sumusuporta sa panunaw, at nagpapabuti ng kontrol sa pantog sa simula pa lang ng araw. Sa hapon, pagkatapos ng tanghalian at maikling pahinga, gawin ang 5 hanggang 7 minuto ng malalim na paghinga o hip thrusts. Sa gabi bago matulog, gawin ang ilang ulit ng seated butterfly stretch o bridge pose para ma-relax ang inyong balakang at makatulong sa pagtulog. Narito ang isang halimbawang araw na routine na maaari ninyong sundin. Lunes, umaga paglalakad at kegels, gabi butterfly stretch. Martes, umaga leg raises at deep breathing, gabi bridge pose. Miyerkules, umaga squats at hip thrusts, gabi paglalakad. Huwebes, umaga kegels at paghinga, gabi stretching. Biyernes, umaga paglalakad at leg raises, gabi butterfly. Sabado, umaga squats at hip thrusts, gabi bridge pose. Linggo, magaang paglalakad at anumang stretch na gusto ninyo. Tandaan, hindi ito isang mahigpit na schedule. Maaari ninyong paghaluin at pagtugmain batay sa lakas at kaginhawahan. Ang mahalaga ay magsimula kayo at manatili dito ng marahan, araw-araw. Hindi ninyo kailangang gawin ang lahat ng 8 ehersisyo araw-araw. Pumili lamang ng 3 o 4 batay sa pakiramdam ng inyong katawan. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa maliliit na hakbang na ginagawa ng regular dahil ang inyong katawan ay nakikinig pa rin. At sa bawat magaang paggalaw, tahimik itong nagsisimulang magpasalamat sa inyo. 3 karaniwang pagkakamali na maaaring makahadlang sa inyong pag-unlad. Kahit ang pinakamahusay na mga ehersisyo ay hindi magbibigay ng mga resulta kung ginawa sa maling paraan o walang pagiging consistent. Maraming nakakatanda ang nagsisimula ng may mabuting intensyon ngunit hindi namamalayan na nahuhulog sa mga gawi na nagpapabagal o bumabaligtad pa sa kanilang pagbuti. Tingnan natin ang 3 karaniwang pagkakamali na madali ninyong maiiwasan para ang inyong pagsisikap ay magbunga ng tunay na pagbabago. Ang unang pagkakamali
ay ang paggawa ng ehersisyo na may mahinang teknik o minadaling paghinga. Maraming tao ang sumusubok na matapos ng mabilis o pinipigilan ang kanilang hininga habang pumupuwersa. Naglalagay ito ng hindi kinakailangang pressure sa puso at pelvic region, lalo na kung kayo ay higit 60 anyos. Laging dahan-dahan, huminga ng tuloy-tuloy at mag-focus sa kalidad kaysa sa dami. Ang pangalawang pagkakamali ay ang paggawa ng mga ehersisyo sa loob lamang ng 1 o 2 araw at pagkatapos ay hihinto. Ang pag-unlad ay nangangailangan ng oras, tulad ng hindi mo mapapakuluan ang bigas sa loob ng 30 segundo. Kailangan ng inyong katawan ang pag-uulit at routine. Hindi ito tungkol sa pagpupursige sa loob ng 1 araw, kundi sa dahan-dahang pagbabalik ng paulit-ulit. Ang pangatlong pagkakamali ay ang pagwawalang bahala sa inyong pamumuhay sa labas ng ehersisyo. Kung kumakain pa rin kayo ng napakaalat na pagkain, umiinom ng kaunting tubig, at natutulog lamang ng 4 na oras, ang mga epekto ng ehersisyo ay magiging limitado. Isipin ang ehersisyo bilang isang buto. Ngunit kailangan nito ng tamang lupa, ibig sabihin masustansyang pagkain, tubig at tulog upang lumago at maging makabuluhan. Kung sa tingin ninyo ay mahirap sundin ang isang buong routine, magsimula sa 3 ehersisyo lamang na pinakagusto ninyo. Gawin ang mga ito ng regular, may pag-iingat at kalmado. Ang inyong pagiging consistent ay mas mahalaga kaysa sa inyong bilis, dahil kahit ang maliliit na hakbang na ginawa ng may pagmamahal at pasensya ay maaaring humantong sa malalaking pagbabago. Maraming nakakatanda ang nagtanong ng mga ito ng may tahimik na pag-aalala. At ngayon, gusto kong sagutin ang mga ito ng may parehong pag-iingat at kalinawan, dahil ang inyong mga pagdududa ay balido at ang inyong kalusugan ay karapat-dapat sa matiyaga at maalalahanin na mga sagot. Isa-isahin natin ang ilan sa mga karaniwang tanong. Unang tanong, naoperahan na po ako sa prostate. Maaari pa rin po ba akong gumawa ng mga ehersisyong ito? Opo, sa karamihan ng mga kaso, ang mga magaang paggalaw tulad ng malalim na paghinga, paglalakad, at pag-uunat ay napakalaking tulong sa panahon ng paggaling. Ngunit laging kumonsulta sa inyong urologist bago magsimula, lalo na kung ang inyong operasyon ay kamakailan lamang o may mga komplikasyon. Pangalawang tanong, meron po akong pananakit sa ibabang bahagi ng likod. Aling mga ehersisyo ang dapat kong iwasan? Iwasan ang leg raises o malalalim na hip thrusts, maliban kung aprobado ng isang physiotherapist. Sa halip, mag-focus sa paglalakad, paghinga, at butterfly stretch. Ang mga ito ay ligtas at sumusuporta sa gulugod. Pangatlong tanong, kailangan ko po bang uminom ng mga supplement kasabay ng ehersisyo? Kung irerekomenda lang po ng inyong doktor, ang isang balanseng pagkaing Pilipino na may munggo, berdeng gulay, mga buto tulad ng kalabasa o flax, at salabaat ay kadalasang nagbibigay ng sapat na sustansya. Sinusuportahan ng ehersisyo ang natural na lakas ng inyong katawan. Ang mga supplement ay hindi laging kailangan. Pang-apat na tanong, gaano po katagal bago ako makakita ng pagbuti? Ang ilang tao ay nakakaramdam ng mas mahimbing na tulog o mas kaunting pag-ihi sa loob ng 2 hanggang 3 linggo, ngunit iba-iba ang bawat katawan. Ang susi ay maging marahan, maging regular, at huwag madaliin ang proseso. Maaaring tumatanda ang inyong katawan, ngunit ito ay naghihilom pa rin. At sa patuloy na pagmamahal, tutugon ito sa sarili nitong magandang panahon.
Bago natin tapusin ang ating paglalakbay ngayon, nais kong magbahagi ng isang bagay mula sa puso. Bilang isang doktora at bilang isang taong nakasama ng maraming nakakatanda, maaaring nararamdaman ninyo na ang inyong katawan ay nagbago, bumagal, o kahit nakalimutan na kung paano matulog ng payapa sa gabi. Ngunit ang totoo, hindi sumuko sa inyo ang inyong katawan. Ito ay nakikinig pa rin, tumutugon pa rin, umaasa pa rin na susuportahan ninyo ito sa tamang paraan. Hindi ninyo kailangan ng mamahaling tableta, mapanganib na operasyon, o komplikadong makina. Ang tunay na kailangan ng inyong katawan ay pag-aalaga. Malambot, tuloy-tuloy na pag-aalaga. 15 minuto lamang sa isang araw ng magaang paggalaw, tuloy-tuloy na paghinga, at atensyon sa pahinga ay maaaring magdulot ng malalakas na pagbabago. Maaaring hindi ito mangyari sa isang gabi, ngunit sa bawat araw, ang inyong pantog ay kumakalma, ang inyong tulog ay lumalalim, at ang inyong kumpiyansa ay tahimik na bumabalik. Nakita ko na ito sa mga tahanan sa buong Pilipinas, mula sa mga tito sa Maynila hanggang sa mga lolo sa Cebu. Mga kalalakihang naniniwalang huli na ang lahat, ngunit nang magsimula sila sa isang maliit na hakbang, isang unat lang, isang hininga, isang lakad, nagsimulang magbago ang kanilang kalusugan. Hindi dahil sa mahika, kundi dahil sa pagiging consistent, pagmamahal, at pag-asa. Isang mahalagang aral na nais kong iwan sa inyo ay ito. Ang pagtanda ay hindi isang hatol ng kahinaan, kundi isang pagkakataon upang alagaan ang ating katawan sa mas matalino at mas banayad na paraan. Ang lakas ay hindi laging nasusukat sa bigat na ating binubuhat, kundi sa pagiging consistent sa maliliit na gawaing nagbibigay buhay at ginhawa. Kaya ngayon, kung nakaramdam kayo kahit kaunting inspirasyon, mangyaring iwanan ang salitang pag-asa sa mga komento. Ipaalam ninyo sa amin na sinisimulan ninyo ang paglalakbay na ito. Ipaalam ninyo sa iba na hindi sila nag-iisa. At kung ang video na ito ay nagdulot sa inyo ng ginhawa, sana ay ibahagi ninyo ito sa inyong kapatid, kapitbahay, o kaibigan mula sa inyong grupo sa umagang kape. Dahil kapag sinimulan ninyong alagaan ang inyong sarili, kahit sa pinakamaliit na paraan, tumutugon ang inyong katawan ng may malalim at tahimik na pasasalamat. At ang bawat payapang gabi na sumusunod ay nagiging isang tahimik na gantimpala para sa inyong pagsisikap.